mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kapal ng mukha! Oh, come on! Harassing? Look what you did in the Philippines! She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. PCO Undersecretary at Palace Officer Claire Castro hindi matanggap sa sarili ng tawaging pangit. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang ginawang pagbisita sa bansang Canada ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan damay din si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kung matatandaan sa kasagsagan ng rally nitong nakalipas na araw ay pinangunahan ng religious group na INC o Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang panawagan ng transparency at accountability ukol sa kontrobersya ng nakawan sa kaban ng bayan ng ating bansa ay tila binaliwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing panawagan na kung saan itinuloy pa rin ang kanilang biyahe papuntang Canada kasama ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Ngunit ang masaklap ng makarating ito sa bansang Canada ay hindi ito nilubayan ng kilos protesta ng mga Pilipinong galit sa administrasyon ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kaliwat kanang katiwalian lalo na ng pagnanakaw sa kaban ng bayan na ikinadismaya ng mga OFW sa bansang Canada. Habang naghihintay sa pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang mahigit na 600 Filipino-Canadians sa Fairmont Waterfront Hotel sa Vancouver, hindi naman nagpahuli ang dalawang magkahiwalay na grupo ng mga protesters na tutol sa pagbisita ni PBBM sa Canada. Ang mga activist groups sa gawing kanan ng kalye, and here we are protesting outside the location to show him that he is not welcome. And this is one of our many protests that we've had in the last few days because, you know, we still find it important to show the people and Marcos and everyone in there that he is the #1 corrupt person. He is the #1, attacker of the people. at sa harap naman ng hotel ang mga Duterte supporters na miyembro ng Maisog Vancouver. Hindi raw sila naniniwalang magiging patas ang pagdinig sa kasong isinampa laban kay Senator Rodante Marcoleta. We're here kasi nagpoprotesta kami sa mga pangyayaring korupsyon at saka mga kabalbalan sa Pilipinas. So, it's our way also to support INC. Kasi naniniwala kami na ang gobyerno ngayon, kung sino nagsasabi ng totoo, yun ang kinukulong. Yung mga may kasalanan, libre. So, we're here to protest. Enough is enough. Malakas ang ulan dito sa Vancouver. And mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ang kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Sorry. Ang ginigit naman nakikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nakikilos protesta. So, ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nakikilos protesta dito.
Bukod nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi rin nakaligtas si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na kung saan pinatikim din ng maanghang na salita na sinabihang sinungaling at pangit. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a crybaby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you about that. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they could spread them on you guys, you can just let them to you. You can film them all you want, no problem. We're harmless. I just want to let them know. Feel free to say whatever you want. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maleta gang! You're one of the Maleta gang! Ngunit hindi nga ito pinalampas ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na kung saan humarap ito sa isang reporter na nagbigay ng pahayag ukol sa kanyang natanggap na panlalait ng mga Pilipinong galit na tila hindi matanggap ni Claire Castro ng sinabihang pangit. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!